Mariposa's POV. Niyaya ko sina Inang at mga kapatid ko na kumain sa bayan. Ayaw pumayag ni Inang dahil gastos lang daw ang iniisip ko, pero hindi ako pumayag. Ako pong bahala, Inang. Minsan lang naman ito bago ako bumalik sa Maynila sa susunod na linggo. Gusto ko mapasaya ko kayo. Nakangiting sabi ko tinayos ang bestida ni Inang. Pwede namang magluto na lang ako ng makakain natin. Hindi na natin kailangang lumabas. Tanggi nito. Aba Inang, minsan lang magyaya si ate kaya lumarga na tayo. Sabad ni Patricia habang feel niyang ilakad ang bago niyang bestida. Inang, tawag ni Carla at tinawakan si Inang sa balikat. Kilala niyo naman si ate hindi ba? Kahit anong tanggi niyo, wala kayong magagawa. Pinaglihin niyo kaya yan sa bato sa katigasan ng ulo? Natatawang sabi ni Carla na ikinabato ko sa kanya pero mahina lang. At kailan ba natuto si Inang na kumain ng bato? Kunot noong tanong ko. Hindi siya si Darna, kaya wag niya nang uulitin yun. Buti hindi nalaga sa mga ngipin niyo sa pagkain ng bato, Inang. Sabi ko tinawakan ang mukha ni Inang at tinignan na lahat ng gilid. Nagtawanan silang lahat, ultimo si Inang tawa ng tawa. Grabe ang saltik naman ng mga ito. Bigla na lang tatawa. Kinalabit ko si Inang. Inang, bakit kayo tawa ng tawa? Share niyo naman para hindi kayo parang tanga. Tinignan ako ng masama ni Inang bago nagsalita. Apat kaming tumatawa kaya hindi kami tanga anak. Ayus-ayusin mong buhay mo anak. Natatawa ulit na sambit nito. Ate, nagpipigil ang tawa ng tawag ni Rosario sa akin. Oh, nakairap na sagot ko. Tumatawa sila at hindi man lang nila ako sinama. Kainis, nagsosolo silang apat. Hindi ka pa rin nagbabago. Patawa ka pa rin kahit kailan. Natawa ng sabi nito sa akin. Sige, magsawa kayo. Tumawa lang kayo. Hindi ko kayo bibili ng bagong sapatos. Talikod ko't kunwari nagtampo ako sa kanila. Maya-maya pinaramdaman ko ng yakap nilang tatlo, maliban kay Inang na umiiling lang sa gilid. Ay, ang ganda naman ng ate namin. Sabi ni Patricia habang yakap-yakap ako. Sobrang ganda niya. Alam niyo yung mga ate, napakabait niya pa. Wala na tayong mahihiling pang ating katulad niya. Nangingiti namang sabi ni Carla. Kaya nga, pang Diyos ang kagandahan ni ate. Huling sabi ni Rosario bago nila hinigpitan ang yakap nila sa akin at naglalambing. Alam kong binubola lang nila ako pero feel ko naman. Talaga? Masayang sakay ko sa sinabi nila. Oo ate, sobra. Sabay-sabay nilang sabi habang nakangitit nakatingin sa akin. Biro lang yung bagong sapatos. O diba, gumana? Ang bilis niyong tumigil sa pagtawa. Natatawa kong sabi sa kanila ni kinasimangot nilang tatlo. Akala naman namin magkakaroon na kami ng bagong sapatos. Kawawa na kasi yung dati namin ginagamit. Laging gutom no, Patricia? Paawang tanong ni Rosario kay Patricia. Agad naman tumango ang huli bago nagsalita. Oo nga kulang na lang. Kainin ng buo yung buong baryo sa pagkagutom. Sagot nito at sumisinghot-singhot pa. Nagsasalita pa sana si Carla nang pinutol ko. Oops! Huwag ka nang dumagdag sa paawa-awang itsura na yan. Ang papangit nyo kaya? Natatawa kong sabi sa kanila na mas kinahigpit nila ng yakap sa akin. Ate naman paasa ka naman. Nakasimangot na silang tatlo kaya hindi ko maiwasang guluhin ang buhok nila at mapangiti. Oo na, ibibili ko kayo ng kahit na anong gusto nyo sapatos. Basta isa lang ha at dapat yung nagagamit nyo sa pagpasok. Paalala ko sa kanilang kinatango nila. Mariposa, masyado nang madami nagagastos mo mula na umuwi ka. Ibinili mo pa ako ng malit na refrigerator. Baka wala nang matira sa'yo. Sabi nito tumingin sa akin bago sa mga kapatid ko. At kayo naman, sinasamantalan yung kabaitan ng ate nyo. Sermon nito sa tatlon, ikinalas nila ng yakap sa akin at napayuko. Naglakad ako patungo kay Inang at hinaplos ito sa braso. Inang, ako may kagustuhang bilhan kayo ng mga bagay na kailangan nyo. Kaya ako nagtatrabaho sa malayo para sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala sa akin. Masaya po ako kapag nakikita ko kayong masaya. Nakangiting sabi ko kay Inang at napangharap sa tatlo. Tama nang simangot dyan, ayaw ni ate na pumangit kayo. Bibilhan ko kayo ng sapatos nyo ngayon. Umayos na kayo. Masayang sabit ko pero malungkot pa rin sila. Tama si Inang ate. Sorry kung hindi namin iniisip yung hirap mo. Okay lang kami ate. Ang importante magkakasama tayong lahat. Sabi ni Patricia na humaplos sa aking puso. Naiyak naman ako.
Huwag kayong mag-alala kay ate. May ipon ako't kaya kong bilhin ang mga gusto nyo. Huwag lang yung masyadong mahal. Nakangiting sabit ko sa kanila. Pero nag-alangan pa sila dahil kay Inang. Tumingin silang tatlo kay Inang at hinihingi ang pagsang-ayon nito. Nakita kong sumayang mukha nila nang makita nilang napabuntong hininga si Inang bago tumango. Agad silang tumakbo sa amin ni Inang at pinalibutan kami ng yakap. Sobrang namiss kong ganito. Masaya kaming lahat. Hindi katulad ng mamatay si Tatang. Halos walang umiimik sa amin noon at puro kami nagmumukmuk sa isang tabi. Alam kong masaya na si Tatang kung nasaan man siya ngayon. Inaya ko na silang umalis dahil anong oras na. Habang naglalakad kami mag-iina, hindi namin maiwasang maalibadbaran sa tingin ng mga bubuyog naming mga kapitbahay. Huwag niyo silang pansinin mga anak, naiinggit lang yung mga yun sa kagandahan niyo. Bulong ni Inang sa amin na kinangiti naming apat. Madami kasi sa mga taga dito sa amin na mga tsismoso at tsismosa. Mas inuuna nilang punahin ang ibang tao kaysa sarili nilang buhay. Lahat papansinin nila sa'yo. Kaya kami magkakapatid ay bihira lang lumabas. Mas gugustuhin na lang namin tumambay sa ilog kaysang makihalubilo sa mga plastik na taong katulad nila. Sumakay na kami ng tricycle at nagpahatid sa bayan. Maunlad na rin naman ang bayan namin dito sa probinsya. May palengke din naman sa baryo namin kaso maliliit lang at mga pangunahing bilihin lamang ang nandoon. Hindi katulad dito sa bayan na may mga struktura na ring nagtatayugan at madaming nagbebenta ng mga kung ano-anong mga bagay. Dahil tanghali na, inaya ko muna silang kumain bago namin libutin ang bayan para mamili. Papasok na sana ako sa kainan ng pigilan ako ni Inang. Mahal dyan anak, sa iba na lang tayo. Sabi nito't may tinuro sa kabilang kanto. Ngumiti ako tinawakan ng kamay ni Inang. Inang, minsan lang naman ito at saka hindi naman masyadong kamahalan. Kaya naman ng bulsa ko. Kaya ayos lang, huwag na kayo mag-alala Inang. Hindi tayo pahuhugasin dito. Biro ko na ikinangiti ni Inang. Hinawakan kong kamay ni Inang at naglakad na papasok sa kainan. Simple lang na kainan na pinuntahan namin. Pero matagal ko na kasing gustong pakainin silang Inang dito kaya ayos lang kahit medyo kamahalan. Pinaupo ko na sila at pumunta sa pinagsabihan ng order. Hindi ko na sinama pa si Inang. Baka kontrahin niya na naman ang mga kukunin ko lalo na't may mga presyong nakalagay. Tinuro ko lahat ng nagustuhan ko bago ko binayaran. Pagbalik ko sa mesa namin ay naiiyak na naman si Inang. Inang, huwag kayong umiyak dito at baka sabihin nilang pinalo namin kayo. Sabi kong kinatawa nito ng mahina. Kahit kailan ka talaga mariposa. Alam mo kung paano mo ko patatawanin. Nagpupunas ng luhang sabi niya. Aba Inang, ginawa mo pa akong payas sa lagay na yan? Sabi ko't napangiti nang makita kong tumawa ulit ito. Minsan mula siyang makitang tumawa kaya lulubos-lubusin ko na siyang titigan. Sumeryoso biglang mukha ni Inang at kinuha ang mga kamay namin at tinawakan ito ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Lagi niyong tatandaan yan ha. Nawala man ang tatang niyo sa atin ay masaya pa rin ako dahil sa inyong apat. Huwag kayong magsasawa kay Inang ha. Sabi nito at isa-isang hinaplos ang mukha namin. Napangiti naman kami't niyakap si Inang. Tama na Inang, hindi ka namin iiwan kahit anong mangyari. Buong pagmamahal na sabi ko at nakangiti nang bumalik sa kinauupuan ko nang makita kong ibibigay ng order namin. Nagulat si Inang sa mga kinuha ko kaya nginitian ko lang siya at pinisil sa kamay. Nang mailagay na lahat ng in-order ko, nagumpisa na kaming kumain hanggang sa maubos namin lahat ng pagkain sa mesa. Nang matapos kaming kumain, nagpahinga muna kami sandali bago ko sila niyayang mamili na. Halos inabot din kami ng 2 oras sa kakahanap ng magandang sapatos na mura lang. Binilhan ko na rin si Inang ng sandalyas niya. Huli namin pinuntahan ay ang pamilihan. Bumili ako ng mga kailangan nila sa bahay. Lahat ng pangunahin nilang kakailanganin kapag aalis na ako. Hindi na ako bumili ng bigas dahil nakabili na ako kahapon sa pamilihan sa baryo. Nang makita kong kompleto ng lahat, inaya ko na silang umuwi dahil magtatakip silim na rin. Masaya ako dahil nakikita ko masaya sila sa ginawa naming pamamasyal. Lalo na si Inang, nakapaskil na sa mukha nitong ngiti na minsan nang nawala sa mukha nito dahil sa pagkawala ni Tatang. Gagawin ko lahat para lang maging masaya kayo. Sambit ko at pumara ng tricycle para makauwi na kami. Jared's POV. Nagtanong-tanong pa ako sa mga tao bago ko matuntun ang bahay nila. Pero pagdating ko, walang tao. At ang sabi ng mga kapitbahay nila ay umalis sa mga ito kanina pang tanghali.
Sinipat kong oras at mag-aalas 6 na ng gabi. Nang may tumigil na tricycle sa bahay nila, agad ako lumabas sa sasakyan nang makita ko siyang lumabas mula doon. Nakita kong paglaki ng mga mata niya nang makita niya ako. Kinusot-kusot pa nitong mga mata niya bago niya ulit tumingin sa akin. "Senyorito Jared?" Naniniguradong tanong nito sa akin. Agad ako lumapit sa nanay nito at nagmano. Samantalang nginitian ko mga kapatid niyang magaganda din katulad nito. Kinuha kong pinamili nila at binuhat. "Magandang gabi po sa inyo at sa inyo magandang binibini." Magalang nabati ko sa nanay nito at mga kapatid niya. Nakita ko namang halos magkorteng puso mga mata ng mga kapatid niya at kinikilig na nagsisikuan. "Mauna na po kayo sa loob, inang. Kakausapin ko lang po si senyorito." Narinig ko sabi ni Mariposa at kinuha ang mga inabot kong pinamili nila kanina. Nang makaalis na sila, agad niya akong hinarap. "Ano pong ginagawa niyo dito? Paano niyo rin po nalaman kung nasaan ako nakatira?" Tanong nito sa akin na kinakamot ko lang sa batok dahil wala akong masabi. "Binigay ni mama sa akin ang address niyo." Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong hinila sa kung saan. "Doon po tayo sa ilog, senyorito. Nagkalat na kasi mga bubuyog dito." Mahinang sabi nito habang hila-hila niyang kamay ko. Napatingin ako sa kamay naming magkasalikop. I felt like I'm satisfied with her holding my hands. Nakangiti ko siyang sinundan sa kung saan man niya ako dalhin. Nagtaka rin ako sa sinabi niyang bubuyog na nagkalat. Nang makarating kami sa kubo, agad ako nagtanong dito tungkol sa bubuyog na sinabi nito kanina. "I'm curious, ano yung sinasabi mong bubuyog kanina? Wala naman ako nakita kahit isa." Takang tanong ko na tinawanan niya lamang. "Hindi naman po literal na bubuyog ang sinasabi ko, senyorito. Dito sa amin, yan po yung tawag ko sa mga chismosang pakialamera sa buhay namin. Mga walang magawa sa buhay kung hindi ang gumawa ng kwento at pasamain ka sa mga mata ng iba." Namangha ako sa sinabi nito. May mga tao palang ganun dito. Nasanay kasi ako nasa bahay lang at hindi masyadong naglalabas. Saka walang pakialamanan ng buhay ang mga kapitbahay namin dahil mga matataas din silang tao sa lipunan. Napangiti ako nang makita kong hawak-hawak pa rin itong kamay ko kahit nakaupo ito't nakatayo ako sa harap niya. Nakaramdam ako ng kilig sa simpleng ginagawa nito sa akin. Itong unang beses na pakilig ako ng isang babae sa simpleng gawa lang nito. Even Daniela, hindi ko naramdaman ito sa kanya. I am happy being with her. Nang mapansin niya nakatitig ako sa kamay namin ay agad niya itong binawit na mumulang napayuko. She's really beautiful when blushing. Nang maalala ko kung bakit ako nandirito ay napatikim ako bago nagsalita. "Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo, Mariposa. Sobrang nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Hindi ko sinasadya lahat ng sinabi ko. Sana mapatawad mo ko." Yumukot lumuhod ako sa harapan nito. Nakita ko siyang tumayo at nagmamadaling hinilang baraso ko para tumayo. "Huwag niyo po ako luhuran, senyorito. Hindi po ako Diyos. Pinatawad ko na po kayo matagal na. Sa katunayan nga niya, nagpapasalamat pa ako sa inyo." Nakangiti nang sabi nito at pinaupo niya ako sa upuang gawa sa kahoy. Mas sumanga pa ako sa pananaw niya. Kung ibang babae lang yan, malamang humihingi na ito ng kahit ano kapalit ng kapatawaran nila. She's really an amazing girl. That's why I like her. Wait, did I just say I like her? Tanong ko sa isip ko at napatingin sa babaeng kaharap ko. Nakatingin ito sa ilog habang nililipad ng hangin ng mahaba nitong buhok. Now I know why I bursted out. I'm jealous, aren't I? May hinang tanong ko sa sarili ko. Umupo naman ito sa hindi kalayo ang upuan at nagsalita ulit. "Kung hindi dahil sa nangyari, malamang hindi ko makikita ang pamilya ko. Nang araw na yon, nagpaalam ako kay senyora. Pero sa kasamaang palad hindi niya ako pinayagan at binigyan niya lamang ako ng 1 linggong bakasyon. Saan nito na nakapagpatigil sa akin at hindi makapaniwalang tumitig dito?" Wait, what? Gulat na tanong ko. Hindi ko naalala hindi pala nito naintindihan ng English. I'm just shocked of what she just say. Seriously? Mom knows that she'll be back after a week because she suggested it? What the F? Mom played me. That's obvious. Umiiling na sambit ko. Nakita ko nakatingin lang si Mariposa sa akin na para bang nagtatanong ang mata niya. Naalala ko nagsalita pala ako sa lengguwaheng hindi nito naintindihan. "Patawad, alam ni Ma'am na uuwi ka din?" Paninigurado kong tanong dito na kinatango niya. Confirm. Ma'am played Cupid to me. Alam kong hindi ito boto kay Daniela dahil may pagka-iskandalo sa ito. And Daniela disrespect Ma'am kaya hindi ito hinaharap si Daniela pag pinupunta ko sa bahay.
Napabuntong hininga na lang ako sa ginawa ni Mom. But deep inside of me, I was very happy of what Mom just planned. I'll think, Mom, when I get back. Gabi na po, senyorito. Dito na lang po kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang po kayo umuwi. Sustyon nito. Hindi ko balak makitulog lang ng isang gabi sa kanila. Sa totoo lang, Mariposa, gusto ko sanang dumito muna sa inyo. Sabay na lang tayong umuwi sa isang linggo kung okay lang sana sa'yo. Tanong ko na ikinalingon niya sa akin. Po? Gulat na tanong nito sa akin. I smile. Sabi ko kung pwede bang makituloy muna ako sa inyo. Sabay na lang tayong umuwi sa mansyon. Nakangiting ulit ko. Sigurado kayo, senyorito? Wala pong kutsyon dito. Matigas pong higaan at wala pong aircon dito. Paliwanag nito na ikinangiti ko. Okay lang. Gusto ko namang maranasan ang buhay dito sa inyo. Malay mo magustuhan ko at pabalik-balik akong pumunta dito sa inyo. Nakangiting sad ko na kinamulagat nito. Sigurado po ba kayo? Otal na tanong niya sa akin na kinatango ko nang nakangiti. Sige po, sa kwarto ko na lang kayo manuluyan. Makikitulog na lang po ako kinainang at sa mga kapatid ko. Pagpasensyahan niyo na lang po yung bahay namin dahil maliit lang ito. Sabi nitong nakangiti. Ayos lang sa akin, Mariposa, as long as I'm with you. Sinadya ko hindi nito maintindihan ng huli. Napansin kong pagkunot nito ng noo dahil sa huling sinabi ko. Binaliwala ko na lang ito at tumabi sa kinaupuan niya. Salamat sa pagtanggap mo ng kapatawaran ko, Mariposa. Masaya ako at maayos na tayo. Hindi kasi ako mapalagay sa kaalamang galit ka sa akin. Okay na tayo, ha? Nakangiti ng tanong ko dito. Tumango naman ito nakangiting tumingin sa payapang tubig sa ilog. Napatitig ako dito dahil sa gandang taglay nito habang nililipad ng sariwang hangin ang kanyang mahabang buhok. What a beautiful view to see, sabi ng isip ko habang pinagmamasdan nito. Maya-maya lang ay nag-aya na itong bumalik sa bahay nila. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang imagine na hawak ko pa rin ang malambot nitong kamay hanggang ngayon. Magkasabay kaming naglalakad habang tahimik lang ito. Nang malapit na kami sa bahay nila ay medyo nahiya naman ako. Simple lang ang bahay nila. May maliit silang tindahan at may upuang gawa sa kawayan sa harap nito na parang sinadya para pagpahingahan. Pagpasok namin ay agad na tumambad sa akin ang maliit na sala, upuan at mesang gawa sa kawayan. Napansin kong 2 hating kwarto sa gilid. Kahit maliit ang bahay nila ay ayos pa rin itong tingnan. Malinis at maaliwalas pagmasdan. Inang, nakauwi na po kami. May hinang sigaw nito. Agad naman dumungaw ang 3 niyang kapatid sa isang pintuan na kurtina lamang ang sarahan. Ate, galing ba kayo ng ilog? Tanong ng isa sa mga kapatid nito. Nakita ko namang tumango si Mariposa at nagtanong ulit. Asa si Inang? Nangapit bahay lang sandali, ate. May kinuha lang sa bakuran nila Aling Esme. Sagot ulit ng kapatid nitong kinatango ulit nito. Tapusin niyo na yung ginagawa niyo. Huwag niyo naman puro harutan ang gawin niyo, ha? Baka masunog niyo yung bahay. Paalala nito sa 3 pero parang wala silang narinig at nakatayo lang sa may pintuang dungawan nila. Psst, ate! Mahinang tawag nila sa ate nila. Tumingin naman si Mariposa sa kanila pagkatapos niya akong paupuin. Bakit? Tanong nito tumarap sa 3. Natawa tuloy ako sa sinagot ng mga kapatid niya. Hindi mo ba kami ipapakilala sa gwapo mong bisita, ate? Napaka makasarili mo talaga. Nakangusong sambit ng isa sa kanila. Nakita ko minulugatan sila ng ate nila kaya nagmadali na silang bumalik sa loob. Sabi nga namin, ate, mamaya na lang pag nandyan si Inang. Kumakamot ng batok na sabi ng isa at nagmadali na silang pumasok. Pagpasensyahan mo na mga kapatid ko, senyorito. Ganyan lang sila kakulit pero mababait din sila. Hinging pa umanhin nito sa akin. Okay lang, walang problema. Nakangiting sabi ko dito. Dito po muna kayo sandali, senyorito. Aayusin ko lang po yung magiging tulugan nyo. Sandali lang po ako. Paalam nito sa akin na tinanguan ko. Agad naman itong tumalikod at pumasok sa isang pintuan sa gilid. Naiwan ako mag-isa dito sa sala nila. Napangiti ako mag-isa dahil sa kaisipang makakasama ko siya ng ilang araw. I'll make this vacation very happy and memorable for us. I'll make everything for you to like me. Nor love me, Mariposa. Nakangiting sambit ko at nakatingin sa pintuang pinasukan ni Mariposa kani-kanina lang. Mariposa's POV. Paglabas ko ng kwarto, nagulat talaga ako sa nakita ko. Ang 3 kong kapatid ay nakapaligid kay senyorito habang nakikipagtawa na naman ang huli. Aba, ang bibilis ng mga kapatid ko. Dinaig pa ako.
Agad akong lumapit sa kanila pero wala man lang nakapansin sa akin kaya napatikim ako. Ahem! Sinadya ko talagang lakasan para wala na silang idahilan pa na hindi nila narinig. Kilala ko ng mga kapatid ko kaya wala na silang lusot. Ikaw pala ate, maupo ka. Tayo ni Patricia tinila ko paupo sa bakanting upuan. Pagkatapos ay bumalik na rin ito sa tabi ni Senyorito. Napataas ang kilay ko nang ignorahin nila ako at makipagkwentuhan lang sila na para bang wala ako sa harap nila. Namumuro na ata ang mga ito ah. Nasaan si Inang? Tanong ko na ikinalingon ni Carla sa akin. Nasa kusina ate. Turo nito sa kusina pagkatapos ay bumaling ulit kay Senyorito. Wala ba kayong balak tulungan si Inang? Tanong ko sa kanila. Istimahin daw muna namin ang bisita mo ate habang wala ka pa, sabi ni Inang. Nakangiting sabi ni Patricia. Ano pang ginagawa niyo? Nandito na ako. Bakit hindi niyo nalang tulungan si Inang? Seryosong sabi ko. Kaya na daw ni Inang, sabi niya ate. Siya kayo nagpalabas sa amin. Nakangusong sambit ni Patricia sa akin na ikinairap ko. Porket sinabi ni Inang yan, talagang hindi niyo na siya tutulungan? Ganyan ba kayo kapag wala ako? Hindi ko ninintay pang sumagot ang tatlo. Tumayo agad ako. Maglalakad na sana ako papasok ng kusina nang magtanong si Rosario. Saan ang punta mo ate? Nagtatakang tanong nito habang nakatingin sa akin. Pupunta ako na Pacific Ocean. Kakausapin mga pating doon at ipapakuha ko mga karengking kong mga kapatid. Sabi ko tuluyan na naglakad papasok ng kusina. Narinig ko pang tawanan nila sa sala kaya napairap na lang ako sa hangin. Nagulat na lang ako na marinig kong mahinang tumawa si Inang. Tama ng irap anak, baka hindi na bumalik ang mata mo. Natatawang sabi nito habang hinahalo niya ang tinola. Inang naman maktol ko dito at inayos ang timpla ng mukha ko. Baka magkatotoong sinabi ni Inang, mahirap na. Mabait ang amo mo Mariposa. Pero, napatingin ako kay Inang nang pinutol nitong dapat nitong sabihin at binaba sa lutuan ng kaldero. Tumingin muna ito at makahulugan sa akin bago sinalang ang takore. Tuluyan na itong humarap sa akin at tinawakan ng mukha ko. Hanggang amot taga-silbi lang dapat ang mamagitan sa inyo anak. Hindi tayo nababagay sa mundong ginagalawan nila. Hindi masamang mangarap anak. Pero pakaisipin mong mabuti ng katulad nila ay nararapat sa mayaman ding katulad nila. Naintindihan mo ba ako Mariposa? Ano bang pinagsasabi mo Inang? Hindi kita maintindihan. Kunot-no kong tanong dahil naguguluhan talaga ako sa sinasabi niya. Saan mo naman hinugot ang mga salitang yan Inang? Tanong ko pa dito pero nginitian niya lang ako. Maintindihan mo din ako anak pagdating ng araw. Sabi nito sabay haplos nito sa pisngi ko. Niyakap ko si Inang at tinalikan ito sa pisngi. Saka ngumiti ng malapad. Kung ano man niyang pinagdadaanan mo Inang, nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Nagulat ako nang batukan ako ni Inang. Aba Inang, nakakasakit ka na ha? Bitaw ko tumarap dito, nakita ko nagpipigil ito ng tawa. Ginawa mo pa ako may pinagdadaanang matindi sa buhay Mariposa? Kanino ka ba nagmanat ganyan ng utak mo? Hindi naman ganyan ang tatang mo nang nabubuhay pa siya. Natawa na ito ng tuluyan sa harap ko. Napanguso ako. Kung ano-ano man kasi ang pinagsasabi niyo, akala ko kasi malapit na kay masiraan ng bait. Nakatanggap na naman ako na isa pang batok. Nakakadalawa ka na Inang ha? Medyo malakas sa sambit ko. Isa pa Inang, makukurot na kita sa... Makukurot mo ko. Minulugatan niya ako ng mata bago muling nagsalita. Saan? Aba, baka nakakalimutan mong Inang mo ko Mariposa. Baka ikaw ang kuritin ko dyan. Sabi nito tumingin na matalim sa ibabang bahagi ng katawan ko. Alanganin ako napangitiknak pa ng tinitingnan ni Inang. Hindi ka na mabiro Inang? Joke-joke ko lang yun kaya. Ang ganda talaga ni Inang oh. Lambing ko dito't niyakap siya. Che, inuto mo pa ako. Sige na, ihanda mo ng mesa tayo kakain na para makapagpahinga ng bisita mo. Utos niya sa akin na agad ko namang sinunod. Nagsalot pa ako sa kanya na parang sundalo bago umalis sa kusina at kumuha ng mga plato at kutsara sa lalagyanan. Naiiling lang na napangiti si Inang habang pinagmamasdan niya ako. Nilagay ko ng mga plato sa mesa na may tumabi sa akin at tulungan ako sa ginagawa ko. Nang makita kong si Senyorito ito'y agad kong inagaw sa kanyang plato at pilit na pinaupo sa upuan. Ako na po Senyorito, maupo na lang po kayo doon, makipagkwentuhan na lang po kayo sa mga kapatid ko. Mukhang ang sasaya niyo nga Sambit ko dito tuluyan nang naagaw ang plato sa kamay nito. Nagsiselos ka ba? Tanong nito sa akin ay kinatigil ko tumarap dito.
Nananaginip po ata kayo ng gising, senyorito. Gumising na kayo, baka tuluyan kayong bangungutin. Sabi ko tinampal na mahinang pisngi nito. Kung ano-anong pinagsasabi eh. Bakit naman ako magsiselos? Hindi ko naman siya nobyo. Narinig ko na tawa ito, tinulungan pa rin ako sa paghahanda ng mesa kahit anong pigil ko. Narinig ko na lang mahinang hagikika ng mga kapatid ko, kinapataas ang kilay ko sa kanila. Agad naman silang napangiti at tinutukso ako gamit ang mga ngiti nila. Ayusin niyo yung mga mukha niyong tatlo kung ayaw niyong mawalan ng baon bukas. Banta ko sa kanila na kaagad naman na lang ikinasimangot. Ang KJ talaga ni ate, kaya hindi nagkakanobyo eh. Nakangusong sambit ni Patricia sa akin kaya minalugatan ko siya. Nakita ko namang napakamot ito sa ulo. Maghugas na kayo ng mga kamay niyo, huwag kayong tumunganga lang dyan. Utos ko sa kanila na agad naman nila sinunod na nakangiti. Paglingon ko sa katabi ko wala na ito. Nagulat na lang ako nang lumbas ito mula sa kusina at hawak nitong 2 plato na may kanin. Agad ko siyang sinalubong at kukunin na sanang hawak nito nang inilihis niyang mga plato sa akin. Ako na, maupo ka na lang. Wala tayo sa mansyon para pagsilbihan mo ako. Ako nakikitira sa inyo kaya dapat na tumulong ako sa gawaing bahay. Nakangiting sabi nito't nilagpasan ako. Wala po kaming ipapang sahod sa inyo, senyorito. Hindi po kami mayamang katulad niyo. Seryosong sabi ko dito na ikinailing niya lamang. Hindi porket tutulong ako'y magpapasahod na ako. Gusto ko lang ipakita sa iyo na kaya din kitang pagsilbihan gaya ng pagsisilbi mo sa akin sa mansyon. Nginitian niya ako ng matamis at nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Gusto ko lang bumawi sa iyo. Nakangiting sabi nito at nilayong mukha niya sa akin at bumalik ulit sa kusina. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa at sinabi niya. Napasa po ako sa dibdib ko at pinakiramdaman ito. Bigla na lang kasi itong tumibok na napakalakas at napakabilis. Anong nangyayari sa akin? Bakit ka biglang bumibilis? Mahinang tanong ko sa puso ko habang dinadama ang pagtibok nito. Nasa ganun akong itsura nang lumapit sa senyorita sa akin ang nagtatanong. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito sa akin na ikinailing ko lamang dahil tulala pa din ako kakaisip kung bakit bigla na lang tumibok na mabilis ang puso ko. Anong nararamdaman mo? May malapit bang ospital dito sa inyo? Anong masakit sa'yo? Sunod-sunod ang tanong nito sa akin. Ang puso ko. Mahinang sambit ko. Nagulat ako nang alalayan niya ako paupo sa silid at nagmamadaling tinawag si Inang. Naiwan na rin akong tulala habang napasa po sa aking dibdib. Lumabas naman si Inang sa kusina at nag-aalalang lumapit sa akin, pati ng mga kapatid ko. Ano nangyayari sa iyo, anak? Makikita mo sa mukha ni Inang ang sobrang pag-aalala kaya medyo napangiti ako, tinaplos ito sa mukha. Ate, ano masakit sa iyo? Naiiyak na tanong ni Carla at hinawakan ang kamay ko nakasapo sa dibdib ko. Inang, mahinang tawag ko dito. Yung puso ko, bakit bigla na lang tumibok na mabilis at malakas? Mamamatay na ba ako? Takot na sabi ko't nagtatanong ang matang tumingin kay Inang. Hindi ka mamamatay, anak. Kailan mo pa naramdaman yan? Ano pang nararamdaman mo? Nag-aalala pa rin tanong ni Inang sa akin. Napatingin naman ako sa kanila at napatingin sa nag-aalalang mukha ni senyorito. Kanina lang, Inang, nang ilapit ni senyorito ang mukha niya sa mukha ko at sinabi niyang babawi siya sa akin. Makatotohanang sabi ko kay Inang. Nagulat na lang ako na mapatawa si Inang at ang mga kapatid ko habang umiiling. Pagtingin ko kay senyorito ay napakalapad na ng ngiti sa mga labi nito. Umayos ka dyan, Mariposa. Pinag-aalala mo kami dahil dyan? May mamamatay na bang akong nalalaman ka pa dyan? Normal lang sa nararamdaman mo yan sa taong nagugustuhan mo. Ikain mo na lang yan nang mahimasmasan ka. Naiiling na sabi ni Inang at bumalik na sa kusina. Nakatingin lang ang mga kapatid ko sa akin at nagpipigil ng tawa. Nagkakagusto? Ibig sabihin? Putol ko sa sinasabi ko at napatingin sa nakangiting tao sa harap ko. May gusto ako sa senyorito ko?